Welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. Ang Word of God ay nagsimula po noong year 2019 at hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa gawain ito online. Ako po si Sister Angelica Dorde sa Pokong Katoliko from Bulacan. At ngayon po, magpasalamat tayo sa Panginoon. December 10 na, 2025. At ang Wednesday Gospel po, ang ating pagninilayan bilang pagkaing espiritual. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po'y sama-samang manalangin sa presensya ng ating Panginoon. Pagpuri at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang malayang puspos at ang banal na Espiritu sa ating pong pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa panibagong pagkakataon na inihanda mo online piging na kung saan ang aming pagsasaluhan ay ang pagkaing espiritual. Salamat Panginoon Jesus na sinabi mo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, nagmamakaawa, humihingi na yung habag, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan. Batid namin marami kaming nasabi, naisip, naikilos, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo po ang aming mga puso upang makita ka namin, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Dalangin ko, Panginoon, na makakarinig ng Wednesday Gospel ay bigyan mo po ng karunungan, kababaan ng loob, upang maunawaan, mapagnilayan, may sabuhay at may bahagi sa iba ang mabuting balita. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga darating pang minuto. Ikaw po ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Lahat ng ito idalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel at itutuloy na po natin ang pagbasa sa mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalaobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Wala makakilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Okay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kayo maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Sa muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ngayon pong araw na ito, kumbaga sa pagkaing spiritual, ay pagkaing pisikal, maaaring ibang sa inyo nagkapunan na. Pero hindi po yun sapat. Kailangan po araw-araw tayo ay nagkakaroon ng desire na magkaroon ng pagkaing spiritual. At yun nga po yung
mabuting balita. Kasi po, hindi naman po sapat na tuwing Sunday lang po tayo nakakarinig ng gospel. Dapat po everyday kasi mahalaga po to eh. Mahalaga kasi ang dami na pong problema sa mundo. Minsan nakaka-depress na nakakarinig tayo ng news. Ang dating sa atin bad news. Pero kapag tayo po ay mayroong desire na makinig ng mabuting balita, good news. Kaya nga po mabuting balita. So, tsaka ano po yun eh, utos din po ng Panginoon na magbasa po tayo ng Bible everyday. So, kung hindi na po tayo nakakapagbasa ng Bible everyday, pwede naman po tayong makinig. Sapagkat ang pananampalataya naman po ay nagsisimula sa pakikinig. Kasi, pag wala tayong narinig, wala tayong malalaman, di ba? Eh, alam nyo naman ang social media, masyadong maingay. At ang mga napapakinggan natin eh, usually, hindi nag-glorify si God. So, kailangan, ang haba naman ng oras na binibigay sa atin, Lord, di ba? 24 hours. Ano ba naman yung ilang minuto na kahit nakahiga ka lang dyan, o anong ginagawa mo, nasa biyahe ka, o nasa bahay ka na, eh, instead of makinig ka ng music, o manood ka sa YouTube, why don't you put your schedule na, itong time na to, for 30 minutes or how many minutes, makinig ako ng mabuting balita. Kasi maganda po yun. Parang ano yan eh, parang vitamins or maintenance natin spiritually. Kasi tayo ay nilikha ng Diyos, hindi lang naman katawang lupa. Nilikha tayo na tayo may kaluluwa, tsaka meron tayong espiritu. So alam naman natin ang Diyos ay espiritu. So dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kaya may ganito pong gawain. At usually naman, hindi lang naman sa Facebook Live sa mga YouTube, TikTok, may mga pare, madre, preacher, na everyday silang nag-gospel. Reflection, yun. Reflection. Magre-reflect tayo sa buhay natin kasi nasa period na tayo ng buhay natin ngayon na hinihintay na lang natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. At babalik ang Panginoong Jesus na parang magnanakaw. Hindi natin alam. Mamaya, after 3 minutes, 2 minutes, we cannot tell. Biglaan lang yun eh. So, pag natulog tayo mamaya, di ba natin alam kung magigising tayo bukas. Kaya ngayon, pagkagising natin ngayon, kung ngayon nakakarinig ka ng mabuting balita na live, ibig sabihin, isa ka sa mga milyon-milyon ng tao na pinili ng Diyos para makarinig ng mabuting balita. Dito naman sa Facebook Live na ito, lahat naman po tayo makasalanan. Lahat naman po tayo tawag dito yung dapat magkaroon ng desire na magkaroon ng pagninilay sa salita ng Diyos. Kasi alam naman natin tama at mali diba? Tama at mali Kaya lang, wala din naman siguro sa edad natin ito, hindi naman tayo pwedeng lagi sabihan ng ating magulang na, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin to. Kaya ang Panginoong Diyos ang magsasabi sa atin na, nagpapaalala sa atin na, ayan ka na naman, nagagalit ka na naman, ayan ka na naman, naiingit ka naman. So, ang salita ng Diyos ang magre-remind sa atin na, huwag natin gawin yon. Kasi, masamantala lang ang buhay natin sa mundo. At ang bagay na meron tayo, pinagkakatiwala sa atin. Actually, kung meron mang pangarap ang isang tao, dapat ang pangarap niya, paano ako makakapunta sa langit? Amen? Hindi yung, paano ko yayaman? Paano ko sisikat? Problema ko, pera. Problema ko, relasyon. Hindi po ba? Yung mga bagay na yan ay pansamantala lamang. Dapat nating malaman yung totoo. Yung makabuluhan. Yung talagang mahalaga. At yun ay yung ating sarili ay maiaalay natin sa Diyos na nagbibigay naman ng lahat sa atin, di ba? Tayo humihinga. So, every beat of our hearts, ang Diyos ang nasusupply. Ang pamilya na nakikita natin, galing sa Diyos. So, bakit hindi natin siya bigyan ng parangal? Actually, siya dapat talaga ang inuuna natin sa bawat araw. So, salamat sa Panginoon sapagkat kumbaga sa masarap na pagkain, eto, nandito ang presensya ng Banal na Espiritu, sama-sama tayong hahainan ng Diyos ng kanyang mabuting balita.
And of course, ang ating pagbasa ngayong araw na ito, December 10, 2025, ay nagmula po kay San Mateo. At ito po tungkol sa lumapit sa akin at mamahinga. Amen. So, kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, nagsalita po ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, kayong mga napapagal at nahihirapan sa inyong pasanin, kayo'y aking pagpapahingahin. So, marinig mo yun, di ba, sa mula sa Panginoon na pinapalapit tayo. Kasi alam ng Panginoon na maraming tao na pagod na sa buhay, pagod na sa trabaho, maraming kapaguran sa buong araw. Minsan naglalaba ka lang, luluto, kung ano may profession mo. Minsan nakakapagod, di ba? Pero sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. So, ibig sabihin nun, hindi lang yung physical na paglapit ang ini-invite sa atin ng Panginoon. Ang ini-invite sa atin ng Panginoon, most especially, yung paglapit natin sa Kanya, sa panahon na para bang sakit-sakit na ng damdamin natin. Yung bang pagod na tayo, yung isip natin sa problema, yun ang mas focus ng God o ni Jesus. At ang sabi pa ng Panginoon, o sige, lapit ka sa akin ha, ito ang gagawin mo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumbong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, ano ibig sabihin nun? Pinapalapit tayo ng Panginoong Yesus sa Kanya for our soul, kaluluwa. Kasi yung mga kapagurang pisikal, pwede naman itulog yan eh. Pagod ka sa biyahe, galing sa trabaho. Pagod ka maglaba. O ano man yung ginawa nating physical activities, pwede yan ipagpahinga eh. Itulog. Iupo. Diba? Kinabukasan, magkakaroon naman tayo ng energy niyan. Pero ang pinakamahirap ipahinga ay yung ating damdamin. Yung ating isip. Yung ating spirito, yung ating kaluluwa. Kasi may mga tao na kahit anong gawin nilang tulog, pagising nila, ayun na naman, pagod na naman. Nag-uumpisa na naman mag-isip ng problema. Nag-isip na naman kung ano mga bagay-bagay. Pero sabi ng Panginoon, maamo ako. Halika, lapit ka sa akin. Maamo ako. Hindi kita sasaktan. Hindi ba? Parang pag may problema tayo, we're looking for best friend, we're looking for a mother or father figure. Pero ito hindi ba eh. Hindi ito tao. Panginoong Jesus to. Sabi niya, halika, lapit ka sa akin. Bakit na ba sa problema mo? Hindi mo na ba alam kung anong gagawin mo? Very unquestionable or very questionable ba yung mga nangyayari sa buhay mo na bakit ito nangyari sa buhay mo? Bakit ganito? Diba? May mga problema na dumadating sa atin na hindi natin ma-explain. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi naman ako ganito. Hindi naman ako gano'n. Sometimes we question God. Pero, hindi pala natin dapat kini-question si God. Never ever. Bakit nangyari sa iyo ganito? Mabuti ka namang tao. Bakit nanakawan, nasunugan? Bakit nagtaksil yung asawa mo? Ang dami, no? Very, very questionable yung ating minsan ang ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, lika. Marami bang question dyan sa mind mo? Marami ba iniisip? Sometimes ang tao nakahiga lang, pagod eh. Hindi physical, pagod ka iisip. Hindi ba? Pero ang Panginoon nagsabi na, halika. Pag lumapit ka sa akin, magkakaroon ka ng kapahingahan. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Kasi yung ibibigay na tulong sa atin ng Panginoong Yesus, magaan. 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 Diba? Sabi nga dito sa gospel today, sa last part, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen. Alam nyo, kapag binabasa natin itong mabuting balita from Bible, nagsasalita ang Diyos sa atin. Kinakausap tayo ng Diyos. Kaya nga two-way yan eh. Kapag tayo nagdadasal, tayo nakikipag-usap sa Diyos. Ngayon, gusto nating marinig ang sagot ng Diyos doon sa mga dasal natin. Basta tayo ng Bible. Makinig tayo ng gospel. Sumasagot ang Diyos. Amen. Kaya kung nakikita nyo sa screen, di ba? RIP. Usually, ang RIP ay nakikita saan? Sa sementeryo. Hindi ba? Ibig sabihin is rest in peace.
dun sa mga namatay na tao, nakalagay RIP, rest in peace. Pero sa oras na ito, ang RIP na yan ay para sa ating mga buhay, hindi para sa mga patay. Ibig sabihin ng RIP para sa mga buhay, ay mamahinga tayo sa kapayapaan. Mamahinga tayo sa kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan or peace ay mula sa banal na espiritu. Isa sa mga bunga ng banal na espiritu ay ang kapayapaan. So, sa buhay natin ngayon, nandun ba yung peace of mind? May kapayapaan ba sa buhay natin? O baka naman sa oras na ito, walang kapayapaan, magulo, takot ka. Yung bang hindi pa nangyayari para bukas, sa isang araw, sa isang taon? Takot na. Natataranta na. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ang invitation niya ngayon sa mabuting balita, halika, maamo ako, pagpapahingahin kita, magaan, very light yung ibibigay ko sa'yo na pasanin. Amen. So, ano ibig sabihin nun? Nagbibigay din pala ang Panginoon ng pasanin. Ano yung pasanin? Pagsubok. Pero, pag nagbigay ng pagsubok ang Panginoon, magaan. Very light. Why? Kasi, ang Panginoon, in times of troubles, andyan siya eh. Andyan ang presence niya. Kaya magaan. Yung bang tipong, may problema, pero parang wala. Yung may mabigat na suliranin, pero parang wala. That's what God wants us to feel. Kasi pag wala tayo sa presensya ng Panginoon, napakabigat dalhin ang bawat problema. Lalo na, pag namatay halimbawa yung mahal mo sa buhay, nasunugan ka, wala kang pera, pinagtaksilan ka, ang daming mga bagay na mabigat dalhin sa buhay. Kapag tayo lang mag-isa ang pumapasan. Amen. Kaya tama ang sinabi ng Panginoon. Kahit gaano kabigat ang problema na meron tayo, magaan dalhin. Kasi siya ang bumubuhat sa atin. So, we are carrying our cross, pero hindi natin na alam, kinikerry natin ang cross every day, but nandyan si Jesus kasamang nagkikerry sa cross natin, kaya magaan. Amen. Okay. Halimbawa, no? Sharing. Ako noon, nung hindi ako nakakakilala sa Diyos, ang dating sa akin ng problema, mabigat. Sobrang bigat. Minsan nga simpleng bagay lang eh. Di ba simpleng bagay lang? Pag wala kang Panginoon sa'yo, minsan mga bagay na simple lang. May makita ka lang na hindi maganda sa bahay, magulo, maitaulo mo. Minsan, sa sasakyan, matraffic, maitaulo. Bigatan ng pakiramdam. Hindi ba? Kasi wala ang presensya ng Diyos eh. Kung mga simple situation pa lang, dali na nating magalit. Dali na nating sumuko. How much more pa yung mabibigat na problema. Pero sabi nga ng Panginoon, halika, kay maliit, kay malaki na problema, halika, maamo ako, huwag ka matakot sa akin. I will protect you, I will save you. Ako isa sa inyo, huwag ka matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at iingatan, tutulungan at ililigtas. Isaiah 41:10. That's a promise. Kaya, kanino ka pa lalapit? Pag may problema, sa pera? Sa bisyo? Di ba? Hindi magbibigay ng assurance ng peace. It doesn't mean na marami kang pera, peaceful ng buhay mo. It doesn't mean na sikat ka, may kapayapaan ng puso mo. Bakit pa may mga nagpapakamatay na mayaman? Sikat. Kung yun lang ang nagiging dahilan para maging peaceful ang buhay niya. It only shows one thing, na ang totoong kapayapaan ay sa Diyos lang nanggagaling.
Nung makilala ko ng Panginoon, doon ko napatunayan na kahit gaano kabigat ang problema ng isang tao, basta kasama mo ang Diyos, napakagaan. I will tell you, napakagaan. May problema, pero parang wala. Why? Because I trust God. I know na may mga bagay akong gusto, but let His will be done. That was happened to Job. Si Job. Hindi ba? Very blessed siya, tapos biglang nawala yung blessing. Nagkasakit pa siya na mula ulo hanggang talampakan na nakakadiring sakit. Pero anong sabi ni Job? Ikaw ang nagbigay, ikaw bumawi. Amen. Ang problema, kapag nakakilala ka na sa Diyos, hindi na yung problema. Yan ay pagsubok. Ibig sabihin test na kailangan mong ipasa. At ang sagot sa test, alam mo na. Alam na. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung nasusubok ka sa pera, sa hindi pagpapatawad, sa mga bagay na, alam mo yun, yung nakakasira ng moods mo, ng buhay mo, hindi mo na siya po problemahin eh. Kasi alam mo, kasama ko ang Diyos. Tingnan niyo yung nangyari doon sa dagat. Nakasakay sa bangka ang Panginoong Hesus. Natutulog siya at kasama niya ang kanyang mga alagad. Ngayon biglang lumakas ang hangin, may bagyo. Pumasok ang malalaking alon sa loob ng bangka. E di syempre mapupuno ng tubig yun. Dagat. Tubig dagat. Nataranta. Yung mga alagad sabi, Panginoon, gising kayo. Lulubog tayo. Lulubog tayo. Alagad na yun ha. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Ano naman, napakaliit naman ng pananampalataya nyo. Andito na ako sa tabi nyo. Natataranta pa kayo. At anong sabi ng Panginoong Yesus doon sa malakas na hangin at malakas na alon? Tumigil kayo. Tumigil ang alon. Tumigil ang malakas na hangin. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Maraming malalakas na bagyo, hangin, alon ang humahampas sa ating bangka. Ano yung bangka? Sa ating buhay. Pero hanggat ang Panginoon ay kasakay, kasama natin sa bangka ng ating buhay, hindi tayo lulubog. Hindi. Parang si Pedro, di ba? Yung lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Panginoon, halika dito Pedro. Si Pedro, lalakad siya sa ibabaw ng tubig papunta sa Panginoong Hesus na nakasakay sa bangka. Hindi ba? Lumakad si Pedro. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig papunta sa Panginoong Hesus. Kaso yung malapit na siya, biglang na-catch yung attention niya ng alon o whatever na nawala ng focus. Lumubog siya. So ganoon din tayo. Kapag tayo ay nakafocus sa problema, nawalan tayo ng peace of mind. Nakafocus tayo sa problema, yun yung lumalaki, problema. Pero kung nakafocus tayo kay Jesus, ang problema, hindi tingnan yan. Nakafocus tayo sa Kanya. At siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. Marami kasing sa panahon ngayon, lalo na fast technology na tayo, ang daming bagay na makapag-catch ng attention natin na mawala ng peace of mind. Di ba? Yung mga commercial lang sa social media. Mga products sa pampaputi. So, ibig sabihin, pagka kayo manggi ka, kailangan gumamit ka ng produktong pampaputi para in ka sa society. Pag tumataba ka na, diba? Tataranta ka na. Oh, bawas na ito, bawas ng ganyan. Minsan maliit na bagay, may problema natin. Diba? Pero tulad na sinabi ko sa inyo, tama at totoo sinabi ng Panginoon, maamo siya, ibibigay niya sa iyo magaan na pagsubok. Bakit? Kasi kahit gaano kabigat ang pagsubok, magaan talaga. Kasi nga nandyan siya. Titiwala tayo sa Kanya. Hindi ba ang mga bulag na pinagaling niya na nakakita, di ba gumaling dahil sa pananampalataya nila? Yung babaeng dinudugo for 12 years, sabi niya, mahawakan ko lang ang dulo ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Diba nahawakan niya yung dulo ng damit ni Jesus? Gumaling siya. It's just a matter of faith.
O halimbawa naman, may mabigat kang pagsubok, ipinanalangin mo na sa Panginoon, nananalig ka na sa Panginoon, ipinapanalangin mo, Lord, wag mo sana mamatay yung nanay ko. Bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Namatay. Natural. Dapat nating i-focus yung positibo na makikita natin sa isang masamang sitwasyon. Kasi minsan doon tayo nagkakapalpak eh. Pag merong masamang sitwasyon na nangyayari tayo sa atin, nakatingin tayo agad sa negatibo. Halimbawa, surugan ka. For how many years nagtrabaho ka? OFW? 10 years, no? Umundar ka ng bahay at lupa. Saya yun. Nasunog. Pag wala ka sa Panginoon, sakit mo. Pinaghirapan ko for 10 years, susunog lang. But pag nasa Panginoon ka, kahit nasunog yung 10 years na pinaghirapan mong bahay at lupa, it will be very light. Napakagaan-gain. Dahil bakit? Kasi magiging positibo ang titingin ka sa positive eh. Para hindi ka pasukin ng negative na magdudulot sa iyo ng kawalan ng peace of mind eh. Thank you, Lord. Nasunog mo yung bahay ko na pinaghirapan ko for 10 years. Thank you, buhay pa ako. Buhay yung family ko. Thank you, Lord, kasi alam ko, you will provide. Yun kasi nang gustong makita sa atin ng Diyos. Doon bumibilib ang Diyos sa atin eh. Ibang tipong, ano ba to? Katakot-takot na problema ang binigay ko eh. Napapasalamat pa rin sa akin. Okay ba yun? Yun ang gusto ng Diyos. Yung bang, parang tingin ng ibang tao, ang malas-malas mo naman. Pero nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Nagpupuri ka pa rin. Nagsisimba ka pa rin. Babasa ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng mabuti. Mahal na mahal mo pa rin si Lord. Yun ang klase ng faith na gusto ni Lord na makapagbibigay sa atin ng unlimited peace of mind. Sabi nga po sa Filipos chapter 4 verse 8, kailangan maging laman ng ating isip mga bagay na puri-puri, malinis, marangal, sa madaling salita, just be positive. Kahit mahirap ang sitwasyon, positive pa rin. Kasi wala naman tayo mapapala eh kung magne-negative thinker tayo, di ba? We should be RIP, rest in peace with the presence of the Lord. Buhay pa tayo eh. Hindi tayo makakadepende sa pera. Ay, marami akong pera sa bangko. May peace of mind na ako. No and never. Kasi pag namatay naman tayo, hindi natin madadala yan. Hindi ba? Kahit ikaw na yung pinakamahirap na tao sa mundo, yung tawag na mahirap pa sa daga. But you have the peace of mind, you have the treasure na very unlimited. Libre yun! Libre yun! Libre ang lumapit sa Panginoong Jesus, libre ang magdasal, libre ang makipagkomunikasyon sa Diyos, libre ang ibigin ng Diyos. Bakit kung ano yung libre, hindi natin binibigyan ng focus? Sa panahon na ito, nagtatrabaho si Satanas. Hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, ang hari ng sanlibutan ay si Satanas. At ginagamit niya ang pagkabisi ng mga tao para pagdating sa gabi, pagod na ako eh. Hindi na ako makapagdasal. Hindi na ako makapagpasalamat sa Panginoon. Pagod na ako eh. Samantala yung kapaguran na yun, ipinagkaloob ng Lord yung energy. Ginagawa ng Diablo na busy. Kasi ayaw niyang makarinig ka ng salita ng Diyos. Ayaw niya nagbasa ka ng Bible. Ayaw niya yung pagdating sa Panginoon. Kasi once na discover natin na ang totoo pala talagang kayamanan ay ang Diyos, iiwanan natin yung mga bagay na hindi nag-glorify ang Diyos. Amen. Kaya, God is very good. God is a just God. Masyadong pantay ang Diyos. Wala sa katayuan sa buhay, wala sa itsura, wala sa pinag-aralan, ang pagkakaroon ng kapayapaan. Mahalaga. Sobrang mahalaga ang kapayapaan. Isa yan sa mga regalo na banal na espiritu dapat meron tayo. Magkaiba ang
kapayapaan sa pag-iingat, ha? Kasi pwede sabihin natin na, ay, payapa ako sa buhay ko. Yes, very good. Pero kailangan din natin mag-ingat. Kasi baka mamaya gawin nyo naman ay, may peace of mind ako. Lalabas ako sa madilim na lugar na maraming alahas. Ayun pala, may nag-aabang na sa'yo hold-upper. Magkaiba yung peace of mind sa pag-iingat. Di ba? Pero, ang kapayapaan, kapag nandiyan na sa buhay natin, kahit anong dumating na bagyo, sabi nga, pagkasama mo ang Diyos, sino ang laban sa'yo? Diba? Diyos na yun eh. Diyos na yun. Kailangan lang natin buhayin ang spiritual life natin. May love life ka nga eh. What about your spiritual life? Amen? Love life mo, iiwan ka din yan eh. Kahit gano'n ka kamahal ng asawa mo, iiwan ka din yan eh. Pag namatay, di ba? Our love life sa kay Lord, matante yun. Kasi si Lord di tayo. Lord is a faithful God. Lord, di niya tayo iwan. Si Lord, punong-puno ng peace of mind. Amen. Sabi nga ang tao ay sigurista eh. Kung sigurista tayong tao, magpakasiguro na tayo sa ating kaluluwa. Amen. Kasi ito yung makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Di ba, anytime Lord, nakunin mo ko, nandito yung peace. Kasi alam ko nandito ka. Pero may mga taong takot mamatay. Takot mamatay. Bakit kaya? Maaaring hindi pa handa. Tatakot sa impyerno. Marami pang gusto sa mundo. Alam niyo, pag nabuhay tayo sa mundo, meron tayong misyon. Una ang Panginoon. Sambahin, papurihan, sundin, paglingkuran, mahalin. Kapag yan yung mission na yan wala sa buhay natin, maraming aagaw ng peace, ng kapayapaan sa atin. Masakit nga lang ulo mo hindi ka naman makali. Masakit ang ulo ko. Wala na ako ng peace of mind. Samantalang nakalimutan natin alalahanin na, masakit ang ulo ko pero nakakalakad pa ako, nakakita pa ako, nakakakain pa ako, nakakasayaw pa ako. Sabi nga, maglista tayo ng biyaya ng Diyos sa isang araw. Hindi kayang ibit ng pagsubok yung mga biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya, ano man ang pinagdadaanan mong problema, bedridden yung nanay mo, may sakit kang cancer, wala kang pera, sira yung pamilya mo, namatayan ka, very light lang yan kapag ang Diyos ay nasa tabi mo. Hindi ba? Kasi mawala na ang lahat sa buhay mo, huwag lang ang Diyos. Mataranta ka kapag ang Diyos na ang wala. Malaking problema yun. Kasi talaga mawala ka ng peace of mind. But as long as Jesus is within our hearts, maghahari sa atin ang kapayapaan. Why? Because Jesus is a Prince of Peace. Kaya lang tayo namumroblema, natataranta because of our pride. Dapat humility ang nakikita sa atin. Humility. Gusto mo mag-away kayo ng asawa mo, pero nandito si Kristo, nandito yung humility mo. Di walang away. Di may peace. Because of pride. Ginugulo ng dyablo ang buhay natin. Lalo na kapag lumalapit tayo sa Diyos, lalo tayo lalapitan ng demonyo. Why? Because Satan came to this world for the reason of to steal, to kill, and to destroy our love relationship, faith to our God. Kaya, magkaroon tayo ng reflection sa mabuting balita. Manggagaling sa Mateo chapter 11, verses 28 to 30. Lumapit sa akin at mamahinga. Napapagod ang pisikal nating katawan, pero ang pinapangako ng Diyos, huwag mapagod ang ating kaluluwa. Huwag mapagod ang ating isip, ang ating espiritu. Kasi may mga tao na sobrang pagod na emotionally, spiritually, nagpapakamatay na Amen. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot tayo sa pumapatay sa espiritu at sa kaluluwa.
magalak tayo. Magalak tayo kapag nararamdaman natin na, Lord, may sakit ako, pero salamat. Mamatay man ako sa sakit na ito, pero mapupunta naman ako sa langit. Salamat. Baka panabikan mo pa yung pagkamatay mo, di ba? Amen. Ipagpasalamat natin sa Diyos. Kung sa buhay natin ngayon, nandito yung peace of mind. Importante yan. Pinagninilay tayo ng Diyos. Ano ba yung mga bagay na nakapagdudulot sa atin ng pagkatakot? Nagtitremble tayo? Yung naisip pa lang natin, takot na tayo. Ibig sabihin nun, wala pa talaga sa atin ng Panginoon. Pero kung nandun yung peace of mind, kahit anong mangyari sa atin, still nakangiti tayo sa presensya ng Diyos. Still nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos. Still naniniwala tayo na ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay prinsipe ng kapayapaan. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Huwag tayo lumapit sa Diyos kapag maganda lang ang mga nangyayari sa buhay natin. Higit sa lahat, lumapit tayo sa Diyos kapag nasa pagsubok tayo. Sapagkat diyan mas malakas ang giveaway ng peace of mind ng Panginoon. Amen. Pagaan lang yan. Pagaan lang yan dinadala mong problema ngayon. Chicken food. Yung kapwa mo wala nang makain pero pupuri pa rin sa Diyos. Amen. Sometimes hindi masamang magkaroon ng comparison. Alam niyo kung bakit? Hindi para i-compare yung sarili mo, kundi para makita mo na may biyaya pa rin sa'yo. Amen. Nawa, naisip natin na, oo nga no, bakit ko ba pinoproblema yan? Sabi nga na sa salita ng Diyos, kung ang pag-aalala ay makakapagpahaba lang ng buhay, maproblema na tayo lahat. Pero kapag paiksi ng buhay, ang pag-iisip at pag-aalala, nakakapangit pa kaya yan? Bakit ka mag-aalala? Kung ang ibon nga, nabubuhay araw-araw Di ba sila nagtatrabaho? Wala man silang pera. Tayo pa kayang taong pabayaan ng Diyos? Ang pag-alala natin, ang totoong problema natin, paano tayo mapupunta sa langit? Yun, doon tayo mag-alala. Kasi alam natin, soul natin yun. Kasi kapag nag-aalala ka kung masusulat ba yung ating pangalan sa Book of Life, magtatrabaho tayo na makipagrelasyon sa Diyos. Kasi ang totoo naman talaga nating problema sa araw-araw ay ang spiritual battle natin between good and evil. Yan ang totoong problema. Yung problema sa pera, sa anumang mga bagay na pinoproblema mo ngayon, wala yan. Lilipas din yan. Hindi makapagdala sa atin sa langit. Amen? Maamo ang Panginoon, mabait, at ibibigay niya ang pinakamagaan na pagsubok kahit mabigat yan, pagagaanin ng Panginoong Hesus. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na ano po man ang pinagdadaanan naming pagsubok, magaan ito. Magbibigay ka ng kapayapaan. Patuloy kami magtiwala, maniwala sa iyong mga salita na nagiging damot, spiritual medicine namin para gumaling kami sa aming mga spiritual na karamdaman. Lord, ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming puso, sa aming isip, sapagkat itong kapayapaan ito ay nagmumula sa iyo. Ano man ang kinalalagyan namin pagsubok sa oras na ito, in Jesus' name, mag-take over ang peace. Mag-take over ang Prince of Peace at yan ang Panginoong Hesus. Patuloy pa rin kami ngumiti, magpasalamat sa kabila ng bigat na pinagdadaanan namin pagsubok. Mahal mo kami, pangako mo sa amin na hindi mo kami iiwanan. At nawa, hindi ka rin namin iwanan. Patuloy ko yung dinalangin, bigyan mo ng kapayapaan si Brother Joel, bigyan mo ng kapayapaan ang mga taong patuloy na nagdadaan sa pagsubok. Kagalingan kay Sister Helen, sa lahat ng may mga sakit. Pinapadalangin ko si Sister Maria May Calona, Bing Limbuan. I pray for them. Bigyan mo sila ng peace of mind sa family nila, sa kanilang sarili. Lord, maraming pong salamat. Peace on earth, Panginoon. Sa mga puso namin, lalo na ngayon magpapasko, peace on earth. Salamat po.
Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sige na loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami namin kakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat. Muli, kung ipagkakaloob ni Lord ang December 11, 2025, sama-sama po tayo magnilay ng Thursday Gospel bilang pagkaing spiritual. Actually, wala naman akong oras kung kailan magla-live eh. Pero, sinisika po naman po makapag-post ng daily gospel sa aking timeline. So, kung hindi kayo makakapanood ng live, pwede naman po kayo mag-replay. Pero, I will tell you, mas magandang makinig po ng live kasi nandun po talaga yung presence. Tsaka, kung gusto niyo magpadasal, i-private message niyo po kayo. Sama ko po kayo sa aking closing prayer. Kayo, yung family niyo, kung ano gusto niyo po ipagpa-pray, ganyan. Basta mahalaga lang po, ano ba naman yung minuto na pwede niyo pong spend just to listen to the word of God. And of course, pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa Great Commission. Ano ba yung Great Commission? Na inutos din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad para ganap ang mabuting balita through social media. Way na rin natin yan na pagkakaroon ng pagpapalaganap ng peace of mind. Amen. Sana gamitin natin ang ating social media to glorify God. Amen po. And ano pa? Ayun nga po. Magkaroon po tayo ng desire na makinig ng mabuting balita. Every day. Pwede nyo naman yung gawin eh. Kahit anong ginagawa. Ang mahalaga yung makinig ka ng good news. Good news talaga to eh. Sa ingay ng mundo, ingay ng social media, kailangan po natin ng good news. At yun ay pakikinig ng Word of God, Daily Gospel. At yun nga, sabi ko, hindi lang po sa Facebook, hindi sa mga YouTube, TikTok. It's just a matter of desire. Once kasi na nagkaroon ka na ng desire na makinig ng mabuting balita, pinapakain natin dito ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. At mapakahalaga nun. Kasi nire-remind tayo na, oops, o nga no, kailangan pala ako magpatawad kasi yun ang utos ng Panginoon. Ay, oo nga pala no, hindi ako dapat mainggit. Hindi po ba, mga sabi natin na mga dapat nating alalahanin sapagkat tayo ay naghahanda na sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus or let me say, pag-alala sa muling pagsilang ng Panginoong Hesus. Okay? So, maraming pong salamat. And to God be the glory.